Isang nag-aalab na pagbati po sa inyong lahat. Kami ang Pangkat 5, and for today's video, we are going to tackle about the Cavite Mutiny of 1872. But before that, I would like to introduce my members. I am John Mary Owen B. Makasaet, together with Derek Gray Levita and Angelica Laylay. 1872 is a historic year of two events. So why? Alamin natin mamaya. The 12th of June of every year since 1898 is a very important event for all the Filipinos. And this particular day, the entire Filipino nation as well as Filipino communities all over the world gathers to celebrate the Philippines Independence Day. Why is this relevant? So this is relevant because this is what Filipinos are keep fighting for during that time. Ang makamit ang kalayaan ng Pilipinas, malayo sa panggigipit, pang-aabuso at pagmamalupit ng mga dayuhan. Kaya naman mahalagang bahagi ng ating kasaysayan ang bahaging ito, which is the Cavite Mutiny of 1872, Filipino accounts. So this is a historic year of two events. First is the 1872 Cavite Mutiny, a major factor in the awakening of nationalism among the Filipinos. So ano nga ba ang mutiny? So ang mutiny is a rebellion against authority, kung sa Tagalog ay tawaging pag-aaklas, come from the old verb mutine, which means revolt. So, ang Filipino accounts ay sinulat ng isang Filipino scholar and researcher na si Dr. Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera. So, he wrote this version of a bloody incident in Cavite. So, according to this, uprising of Filipino personnel of Fort San Felipe, the Spanish arsenal in Cavite, Philippines, on January 20, 1872. So around 200 soldiers and laborers rose up in this belief that it would elevate to a national uprising. But that mutiny was unsuccessful and the government soldiers executed many of the participants. So yan ang aalamin natin kung bakit nga ba unsuccessful ang mutining ito. So ito ang kwento kung bakit unsuccessful ang mutiny or ang Cavite Mutiny. So Governor de la Torre, he is a Filipino workers in the arsenal and in the government, exempted a render polo y servicio o karapatang tumaliwas sa forced labor and also exempted to pay taxes. But Governor Rafael, tinanggal niya ang exemption na yon, which is unfair for those na nagtatrabaho sa gobyerno ng mga Kastila na walang benefits. Sabi ng mga Filipino, napaka-abuso nito para sa mga manggagawa kaya nagplan sila for revolt or mutiny. Ayon sa kwento nila, ang mga Filipino daw from Cavite ay nakipagsabwatan. Kasabwat nila ang mga praile or paring Pilipino, abogado at mga taga-Maynila. Ang mga Caviteño at taga-Maynila ay may usapan na mag-aalsa. Pero ang malaki nilang balakid ay ang komunikasyon. So, kapag nagsimula ang labanan sa Cavite, kailangan malaman ng mga taga-Maynila dahil nasa Maynila ang most of Guardia Civil or mga malalaking forces ng mga Spanish. Kapag nagkaroon ng labanan sa Cavite at nagpadala ng reinforcement sa Manila, tutulungan sila ng mga ito. Kapag nagsimula ang mutiny sa Cavite, kailangan pigilan ng mga taga-Maynila ang Guardia Civil sa Maynila para hindi makarating sa Cavite at maging successful ang mutiny. Noong panahon na yon, walang cellphone malamang. So paano malalaman ng mga taga-Maynila na nagsimula na ang mutiny sa Cavite? Ganito ang usapan. Karne, sabi ng mga taga-Maynila, sila ang mauunang pipigil sa Guardia Civil sa Maynila. At kapag sumugod ng mga mutineers sa Maynila, magsisignal sila na ibig sabihin na pinipigilan na nila ang mga Guardia Civil upang hindi makapunta sa Cavite upang makapag-mutinet na sila sa Cavite. Sabi ng mga Guardia Civil, ay magpapaputok kami ng fireworks. Kapag nakita ng may fireworks, ibig sabihin may labanan na at pwede na magsimula ng mutiny sa Cavite. Ngayon, nakakita ngayon ang mga taga-Cavite ng fireworks. So nagsimula na silang mag-mutiny at sumugod ang arsenal at nakipaglaban sa mga Guardia Civil. Sa mga pagkakataong to, dumating ang mga reinforcements sa Cavite. So kaya naman pala may fireworks ay may fiestahan sa Sampaloc. That time, ang problema nila is miscommunication. Kaya naging unsuccessful ang mutiny. Ang nangyari, mutineers were arrested and exiled to Hong Kong or Guam. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang event, which is the martyrdom of the three priests.
Father Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, o mas kilala natin bilang Gumbursa. Gumbursa. So these are collected names of these 3 priests, martyred priests. So tag as the masterminds of the Cavite Mutiny. Sila lamang ay tinuro, pero hindi ibig sabihin na sila ang nagsimula. So they were prominent Filipino priests charged with treason and sedition. So yung treason and sedition, ito yung mga kaso na ipinapato sa mga taong nagtaksil sa gobyerno. So the Spanish clergy connected the priests to the mutiny as part of the conspiracy to stifle the movement of secular priests who desired to have their own parishes instead of being assistants to the regular friars. So ibig sabihin, secularization of parishes ay ipapamahala sa mga Filipino, which is hindi nagustuhan ng mga Spaniards. May tanong ako sa inyo, tama ba yung kumakalat sa internet na Majoha? So, tama rin naman. Bakit? Majoha. From the word itself, Ma stands for Mariano Gomez. Jo, which is Jose Apolonio Burgos. And Jacinto Zamora. So, walang mali dun sa sinabi dun sa PBB. Now, dumako na tayo sa pagpapakilala ng tatlong paring martyr. Unang-una, si Father Mariano Gomez, an old man in his mid-70s, a Chinese Filipino born in Cavite. He held the most senior position of the 3 as Archbishop Vicar in Cavite. He was truly nationalistic and accepted the death penalty calmly as though it were his penance for being pro-Filipinos. Next is si Father Jose Burgos. He is a Spanish descent, born in the Philippines. He was a parish priest of the Manila Cathedral and had been known to be close to the liberal government. Last is Father Jacinto Zamora, 37 years old, was also Spanish, born in the Philippines. So, he was the parish priest of Marikina and was known to be unfriendly to and would not countenance any arrogance or authoritative behavior from Spaniards coming from Spain. As you can see, ang Gumbursa o ang tatlong paring martir, kaya sila tinawag na martir kasi hindi naman sila pure-blooded Filipino, pero nagawa nilang ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino during that time, which is too nationalistic na makita sa ibang tao na tumayo at tumindig para sa atin. Good morning, I am Angelica Laylay and I'm going to discuss the Cavite Mutiny of 1872 Spanish accounts. Both statements of Montero and Izquierdo are the same, which is in favor of the Spanish colonial government. Jose Montero y Vidal, isang Spanish historian, para sa kanya, the Cavite Mutiny is one of the starting plot upang mapatalsik ang Spanish colonial government sa Pilipinas. The idea of pagpapatalsik sa Espanya sa pamamagitan ng pag-aalsa ay nanggaling sa pinapangkalap na propaganda, pamphlet, and liberal thinkers from Europe. Kasi dati, noong panahon na nangyari yung Cavite Mutiny, dumadami ang liberal thinkers at edukado. Sila yung nagkikriticize sa ginagawa ng government kung tama pa ba na magkaroon ng colonist at tama ba kung paano nila tratuhin ang mga colonist ng Espanya. So dito nagkaroon daw ng sabwatan sa pagitan ng mga Pilipinong pare, rebelde at mga kaaway ng Espanya upang buuin ang plano na pag-aalsa o malawakang revolusyon against sa Spain na nagsimula nga sa Cavite Mutiny. Gobernador General Rafael Izquierdo. Ayon naman sa kanya, sinabi niya na nagpadala siya ng mensahe sa hari ng Espanya na may balak na patalsikin ng mga Pilipinong pare ang Spanish rule sa Pilipinas at italaga na maalin kina Father Burgos o Zamora bilang bagong pinuno o hari ng Pilipinas. Sinabi pa niya na inakit daw ng mga pari na ito yung mga rebelde at kaaway ng Espanya sa pangako na bibigyan sila ng pera, kapangyarihan at lalo pang magkakaroon ng magandang buhay ang mga Pilipino kung patatalsikin ang mga Espanyol. Sinabi din na ang Cavite Mutiny ay pinagplanuhan talaga at isa siyang malawakang plano ng mga matatalinong Filipino at pare upang patalsikin ang mga Espanyol sa Pilipinas. At ang Cavite Mutiny
ay simula lamang ng kanilang pakay na mag-alsa at sunod-sunod mauwi sa revolusyon. Spanish accounts underscore the reason for the revolution, abolition of privilege enjoyed by the workers of Cavite Arsenal, such as exemption from payment of tribute and being employed in polos y servicios or forced labor. The presence of the native clergy against the Spanish friars conspired and supported the rebels. So the 1872 Spaniards account was premeditated, a part of big conspiracy among educated leaders, mestizos, lawyers, and residents of Manila and Cavite. They allegedly planned to liquidate high-ranking Spanish officials then kill friars. On January 20, 1872, the district of Sampaloc celebrated the feast of the Virgin Loreto. Came with it were some fireworks displays. The Caviteños mistook this as a signal to commence with the attack. In result, leaders of the plot were killed. Back to Spanish accounts, 200 men was led by Sergeant Lamadrid, attacked Spanish officers at sight and seized the arsenal. Izquierdo, upon learning the attack, ordered reinforcement of Spanish forces in Cavite to quell the revolt. The revolution was easily crushed when Manileños who were expected to aid the Caviteños did not arrive. Gomburza, Fathers Gomez, Burgos, and Zamora were tried by a court-martial and sentenced to be executed. Others who were implicated, such as Joaquin Pardo de Tavera, Antonio Maria Regidor, Jose Basa, and Pio Basa. Additionally, other Filipino lawyers were suspended from the practice of law, arrested, and sentenced to life imprisonment at the Marianas Island. On February 17, 1872, the Gomburza were executed by Garrote in public to serve as a threat to Filipinos to never attempt to fight the Spaniards again. This scene is purportedly witnessed by young Jose Rizal. Garrote says, and I quote, "Killing someone by strangulation, typically with an iron wire or cord." The 1872 differing accounts of the events. Number 1 is Pardo de Tavera's account of the Cavite Mutiny. Number 2 is the Ploshut's account of the Cavite Mutiny. The Central Spanish Government, Pardo T. Tavera, a Filipino scholar and researcher, wrote Filipino version of the bloody incident in Cavite. Sinabi ni Tavera na ginamit ng Espanyol, ng gobyerno ng Espanya, at mga praile yung sitwasyon ng Cavite Mutiny at pinalaki nila ito, at sinabi na yun ay malaking plano ng revolusyon laban sa Espanyol at hindi lang maliit na pag-aalsa ng mga Pilipinong sundalo dahil sa pagkawala ng kanilang pribilehiyo. Gusto ng mga praile na magstay in power dahil nga lumalaganap ang liberal thinkers and policies katulad na lamang ng educational system sa Pilipinas. They wanted to remove the friars from the picture pagdating sa paghandle ng educational institution sa Pilipinas. And dito kinabahan ng mga praile kasi baka unti-unti silang mawala sa power sa colonial government ng Spain sa Pilipinas. They wanted to make sure na through the use of Cavite Mutiny, magbabago ang isip ng Spanish government sa mismong Espanya at wag na ituloy ang balak na reforms para sa Pilipinas at manatili ang kanilang kapangyarihan. They wanted to use the situation as a leverage to prolong their power at nakita nilang opportunity yung nangyaring Cavite Mutiny. Edmond Flachot, a French writer, ayon naman sa kanya, ang mga reforma na ninanais ng mga Pilipino ay biglang naglaho noong dumating si Gobernador General Izquierdo at dahil nga sa mga polisiya na kanyang ipinatupad na hindi pabor sa mga nagtatrabahong mga Pilipino ay nagdulot ito sa isang pag-aaklas upang makalaya sa kalupitan ng mga Espanyol. Ang alfilibusterismo ni Jose Rizal ay may mga konsepto at tema na konektado sa Gomburza. Sa nobelang ito, ipinapakita ni Rizal ang kanyang pagpapahalaga sa mga adhikain at panindigan ng tatlong martir ng simbahan. Sa pamamagitan ng paglalarawan ng kawalang katarungan at pang-aabuso ng mga hostila sa mga Pilipino, nagbibigay diin si Rizal sa kanyang paniniwala sa pagkakapantay-pantay at pagkakaroon ng karapatan ng bawat individual. Ang pagnanais na magkaroon ng pagbabago
at katarungan na ipinapahayag ni Rizal sa El Filibusterismo ay bahagi ng mga prinsipyong ipinaglaban din ng Gomburza laban sa pang-aapi at pang-uubuso.